Isang mapagpalang umaga, tanghali o gabi po sa inyong lahat. Ngayon pong araw ay July 11, 2025. Ang mabuting balita po ng ating Panginoon ayon kay San Mateo chapter 6 verse 16 hanggang 23. Papuri sa iyo, Panginoon. Ngayon, sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo, gaya ng mga ahas, at matapat gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo, sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hentil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay, gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo napupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, ay darating na ang Anak ng Tao. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang atin pong magandang balita ngayon ay tungkol sa pag-uusig ng mga tao na hindi nakakakilala sa ating Panginoon. Ito po ay parang babala ng Panginoon doon sa kanyang mga alagad noong unang panahon na yun ang mangyayari. Pero ang sinabihan sila kaagad ng Panginoon para lumakas ang kanilang loob at para mapangunahan na kaagad sila na kapag dumating man yung araw na yun ay huwag silang mag-alala kung paano nila dedepensahan ang kanilang sarili at kung ano man ang kanilang sasabihin. Sapagkat ang Espiritu ng Ama ang tutulong sa kanila kung ano ang sasabihin. Napakagandang pakinggan na hindi lamang sinasabi ang Espiritu ng Diyos ang sasa kanila sa mga alagad, kundi ang Espiritu ng Ama. Kumbaga, inaari tayo ng Diyos bilang mga anak. Kaya sabi niya, huwag kayong mag-alala kung anong sasabihin ninyo. Kung maalala ninyo noong unang panahon, sa panahon ni Moses, ganon din yung pag-aalala ni Moses kasi hindi siya marunong magsalita.
Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanya, sino ba ang nagbigay ng bibig sa tao? Sino ba yung naglikha? Kaya sabi niya, huwag kang mag-alala kung anong sasabihin. Pero nakiusap pa rin si Moses na ibang tao na lang yung magsalita. At ganun nga, ibinigay sa kanya ang kapatid niyang si Aaron para siya yung tagapagsalita. Ganun din naman sa ating panahon ngayon. Kapag nabibigyan tayo ng katungkulan na magpalaganap ng mabuting balita ng Panginoon, lagi tayo nag-aalala kung papaano natin sasabihin yung mensahe ng Panginoon. Pero kapag mas lalo tayo nag-aalala kung anong sasabihin natin, mas lalong hindi natin na ipapaliwanag kung ano ang gustong iparating ng Panginoon. Kasi parang ang isip natin naka-focus doon sa kung ano yung sasabihin natin. Parang yun kaagad yung nagbablock sa kaisipan natin. Imbes na i-open natin ang ating sarili sa Espiritu ng Diyos para dumaloy siya ng tuloy-tuloy sa ating puso hanggang sa ating bibig para masabi ang kanyang mensahe. Kaya dito sa ating mabuting balita, sinasabi ng Panginoon sa ating personal na buhay na may encounter natin sa English na yung mga taong tutuligsa sa atin o kaya magiging against sa atin. Sabi ng Panginoon, maging katulad kayo ng ahas. Pero ang Diyos naman ay hindi violent or violente. Ang sinasabi lamang ng Panginoon, maging mabilis tayong pakakita nung pag-atake ng kalaban. Maging alisto ba tayo kung ano yung pagtatangkang pag-atake sa atin ng mga kalaban. Pero maging din tayo, maamo katulad ng kalapati. So, kung meron mang tumutiligsa sa atin, pwede tayong, imbis na maging violente tayo, pwede tayong maging mahinahon at ipaliwanag sa kanila kung ano yung katotohanan. Doon malalaman nila na talagang tayo nga ay kasama ng Panginoon. At doon natin makikita yung sinasabi na hindi lamang yung kapatid natin o yung mga kaibigan ang dapat nating mahalin, pero yung sinasabing mahalin mo ang iyong mga kaaway. Doon malalaman natin na kayo ay anak ng Diyos. Sa tingin ko po mga kapatid, yun yung mensahe ng ating Panginoon sa araw na ito. Maraming salamat sa pakikinig at sa muli. See you po tomorrow. God bless po sa ating lahat. Amen.